Umupo si Greed sa isang pader at sinisisi niya ang kapitalismo na ito, dahil hindi daw ito makatao. Mamamatay raw siya dito. Hindi na raw ito makakaalis sa lugar na ito. Napapamura na lang ito dahil isa na daw siya walang kwenta. Dahil raw sa bastos na Asher na yan. Napakaraming pera ang ginamit niya. Para lang sa quest na yon, bakit kinailangan niya pa raw magbago ng character at mag-level -3? Napagtanto nito na anak pala siya ni Pagma dahil napunta sa kanya ang klase nito. Pwede raw siyang kumita at mag-level up sa parehong oras sa paggawa ng mga item. Nakikita niya na raw ang liwanag, suriin niya raw dahil maaaring na may kamangha-mangha raw dito. Tingnan natin ang blacksmith's craftsmanship skill, at ang mga katangian ng lahat ng items ay tumaas ng 10%, tumataas raw ang reputation at stat sa bawat item na ginagawa ko. Mastered ko na ang blacksmith's craftsmanship skill, at nasa level 1 na ako sa legendary blacksmith's craftsmanship. Balita ko nasa intermediate level lang din ang first rank blacksmith. Kamangha-mangha raw ito. Itong creation skill ay maganda para makagawa ng sariling production method. Malamang na makakagawa ako ng kahangahangang bagay dito, dahil kaya ko ito ng 3 beses, sa isang gawa lang. Kung ganyan ang epic class, mas maganda ang legendary. Ano pa kaya ang kailangan ko pag-aralan? Ginamit ni Greed ang legendary blacksmith's creation skill. Ano raw ang item ang nais niya likhain? Gagawa raw siya ng great sword. Hindi raw magagawa ni Greed ang pag-hunting at magpa-level up. Tinatanong ng system kung anong mga material ang gusto mo gamitin. Gusto ni Greed malakas daw siyempre. Naisip naman ni Greed ang sinabi ng lalaki kanina, gagamitin niya raw ang blue orichalcum. Sabi ng system na ilagay ang mga katangian ng sandata pagkatapos i-drawing ang blueprint, ako mismo ang gagawa. Paano raw kung magkamali raw siya? Gagawa ako ng malakas at parang pating at kailangan ko mabigat, pero magaan, maitim, pero makinang. Ang gusto kong attack power ay higit sa 10 milyon. At magkaroon ng mga meteor mula sa langit sa bawat pag-atake. Hindi maaari depensahan ng mga kalaban at magkaroon ng instant kill. Kinikilig si Greed sa mga imagination nito, tapos na ang drawing nito sa pating. Ang galing daw mukha malakas at pangbihira raw ito. Namumula naman si Abnoy, sinasabi ng system, magsisimula na ang auto-calibration. Ang mga revision ay mag-a-apply ayon sa mga material na ginamit at sa design ng blueprint. Nagtaka naman ito sa auto-calibration nito dahil inaayos na ng system mag-isa ang kanyang likha, nakakabaliw daw ito sa mga nangyayari. Ano daw meron sa lahat ng mga numero at salita na sinabi niya? Hinihintay ni Greed kung ano ang mga mangyayari. Sinabi ng system na ang auto-calibration ay tapos na, biglang naintindihan ni Greed ang lahat ng impormasyon na ito. First time ko mag-design ng bagay, baka epekto ng klase ko ito. Tapos na ang item at sinasabi ni Greed na totoong blacksmith na raw siya. 1,070 durability at 1,820 attack power, 80 depensa plus 50 agility. Sobrang galing daw, maaaring medyo na-adjust ang stats na sinisigaw ko, pero nakuha ko lahat ng mga extra option na ito. Ngayon ang kailangan ko, kukuha ako ng blue orichalcum mula sa Guardian of the Forest Party. Sa isip ng lalaki, ngunit kami ay isang 200 plus level na party. Sandali lang daw, ang material daw ay ilagay sa gilid. Ano raw ba ang katangahan ng condition na ito? Narinig ko na ang first ranker kamakailan umabot sa level 250, hindi pa rin ako aabot ng 5,000 kahit ilagay ko lahat ng stat points sa strength ko. Ang first rank blacksmith mismo halos umabot sa intermediate level, pero kailangan nito ang advanced sword mastery na maging level 8 or pataas. Nakagawa lang ako ng isang tae with a priceless skill. Isang malaki at makapangyarihang mukhang pating. Teka. Ito ay hindi lubos na walang pakinabang, wala akong limit para sa pagsuot ng mga gears. Kaya hanggang ngayon suot ko pa din ang gear na ginagamit ko, kahit malaki ang penalty ng equipang ito, parang cheat item pa rin ang great sword. Kailangan ko pa din ito, nagbuntong hininga at sinasabi gagawin niya raw ito. Kahit anong mangyari, kailangan kong pumasok sa Guardian ng Forest Party, ay grab niya at gagawin niya na raw, dahil ang kalokohan bilang isang -3 na level ay mamamatay lang raw siya. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na sasali siya sa party. Hindi naman ito pinayagan ng lalaki, tinatanong naman ni Greed kung bakit raw. Sumagot naman ang lalaki ang party na ito ay para sa mga taong level 190 pataas, pero ang pinapakita mong gear ay nasa level 60 lang. Sinasabi ni Greed ay nasa level 100 na raw siya, kahit ganito lang ang gear ko, mahusay raw ang kanyang control, kaya hindi din ako affect ng gear ko masyado. Galit naman sinasabi ng lalaki, ano sa tingin mo aasa lang tayo sa gear nating?
Hindi naman makapagsalita si Greed. Sumagot naman ang isang lalaki. Sinasabi mo ikaw si Greed, pero hindi ka kilala at mukha pabigat ka lang sa amin, wala kang accessory, sa pagtingin lang sayo. Malamang grab and go mo. Malamang nagsisinungaling ka tungkol sa pagiging level 100 din. Hindi ka ba nahihiya sa mukhang mo walang hiya ka, dapat tumingin ka muna sa salamin, bro. Pangit ka na nga abnoy ka pa, pinapatigil naman sila ng isang lalaki. Ang guild natin ang mahusay sa labanan ng boss mob. Kaya isama na lang natin siya. Ako na lang ang bahala. Napansin naman ng iba na si Rigas ito, mula sa Sedika Guild, first time ko siya makita, first place sa Martial Artist Rankings, Holy Fist ang pangalan niya. Ang equipment at requirements ay several ang pagpapataas ng level ay mahirap sa class na yan. Pero nasa 180 na siya. Sinasabi ni Greed ang gwapo na tanga na yan ay isang ranker. Sa inaasahan ko ang mundong ito ay isang malaking unfair. Sumagot naman ang lalaki, Sir Rigas, limitahan mo naman ang kabaitan mo. Hindi naman dapat isama. Hindi nating sigurado. Sumagot naman si Rigas, pero hindi ba mas makakatulong kung maraming tao na tumulong sa pag-cleanups? Tuwang-tuwa naman si Greed, sinasang-ayunan ni Greed ang sinasabi ni Rigas. Iwan niya raw sa kanya ang pag-cleanups, kahit ayaw ko sa mukhang abnoy na yan, mabuti siya. Batid ng lalaki, may katotohanan yan, pero hindi ko alam kung kaya natin ang ibang members. Sangiti ni Greed na mukha gusto ni Greed ang mga nangyayari. Sino ka raw ngayon? Huwag mong strikto ang mga salita ng isang ranker. Rigas, bigyan mo siya ng konting push, tinatanong ni Rigas. Tapos, paano tayo makakagawa ng one-on-one skill test? Wala naman problema basta mapatunayan niya na magaling siya sa pagkontrol. Nga si Greed na patahimik na lang, naghahanda si Rigas para sa test. Sinang-ayunan naman ng lalaki ang sinasabi ni Rigas, magandang ideya yan. Sigurado akong lahat ay papayag pagkatapos ng laban. Gusto ng lalaki na magkaroon sila ng test ni Greed, biglang takbo si abnoy na Greed, tumetawa na sinasabi na boring raw yan. Dapat raw niyang sanayin ang kaliwang paa niya ngayon. Nagtaka naman si Rigas bakit raw siyang tumakbo. Maganda raw sana magkaroon ng party na magkasama, kala ni Greed na wala raw magiging problema. Kumita muna raw siya ng pera para sa carriage trip. May lumabas na notification, pangalanan raw ang bagong design na item. Bakit lalagyan pa raw ng name ang failure na item? Pero ngayon, nakuha ko na ang gist nito. Limitado ang bilang ng slots ng creation, kaya dapat kong gamitin kung kailangan ko lang ng custom-made item. Mula ngayon kumita na ako para sa pagsakay at mag-aral ng kaunti tungkol sa paggawa ng mga items. Pinangalanan ni Greed na failure ang unang gawa niya. Simula pa lang raw ito, sa lugar ng Smithy, pumasok si Greed sa gawaan ng mga sword, pinapaalis agad ng panday si Greed, pinapatahimik at pinapaalis niya si Greed. Ang blueprint para sa isang item ay binibenta. Isa kang ignorant, may alam ka ba sa blacksmiths? Ang mga bata ngayon hindi pa alam ang mga basics at gusto lang kumita, sumagot naman si Greed. Ito ay walang incredible, please. Minsan lang ito, sumagot ang panday, dahil hindi lang ikaw ang kumukulit sa amin. Meron akong sasabihin sa'yo. Yung mga mabababa ang tingin sa ibang tao at ang kanilang mga ari-arian ay parehong lahat. Hindi nila nagagawa ang mga bagay sa kanilang sariling kamay. Huwag mong sayangin ang walang katuturan na bagay dito, umalis ka dito, napasandal na lang ito sa pader at sinasabi na. Baliw na raw siya at ito lang raw ang paraan para kumita siya ng pera para sa paglalakbay. Mamamatay raw ba siya sa bayan na ito? Ganito lang ba ang sasapitin niya? Ang bastos raw ng larong ito. Lumabas ang panday at sinasabi, hindi ko masasabing totoo na pumunta ka at mamatay ka rito. Huwag mong guluhin ang mga kapitbahay sa pag-iyak sa aking wall. Pumunta ka na lang at magsibak ng kahoy para sa aking. May lumabas na notification, magsibak ka ng 500 piraso ng kahoy. Ang reward ay plus 10 karanasan, plus 20 bronze. Nagpunta na ito sa shop at sinasabi nito. Matagal na din raw siya hindi nakakakuha ng ordinaryong quest, at mag-level up raw siya sa single quest na ito. Ngunit sa loob ng laro na ito, pwede kang ma-fail sa pagputol ng kahoy. Makakatulong ba ang item appraisal? Ito ay masyadong hindi kailangang makatotohanan. Ginamit niya ang appraisal sa lumang access. Lumabas ang notification, ang iyong pag-unawa sa Cold Axe ay nasa 100%. Natutunan mo na kung paano gumawa ng Cold Axe. Nagulat si Greed, 100% sa unang pagsubok. Salamat sa passive skill ko, pero iba ang theoretical na kaalaman sa actual practice. Tinatanong ni Greed kung dyan ba raw niya tatamaan ang axe sa line na tinuturo ng system. Sinubukan niya na ito. Natuwa si Greed na one hit niya lang daw. Nauunawaan at hindi siya makapaniwala.
kung umabot ako ng 100% na pag-unawa para sa isang legendary item, magiging successful na ako. Matatapos ko ang ganitong klase ng pagsisibak ng kahoy, ang quest na ito ay mabilis kung matatapos. Makalipas ang 2 oras, ang stamina ko ay nasa -3 na level, 150 na kahoy pa lang ang nagagawa ko. Pipigain ko ang enerhiya ko hanggang sa huling patak. Hindi ko pwedeng sekuan kung gusto kong umalis sa bayan na ito. Ginagawa ni Greed lahat para matapos ang trabaho nito, kahit halos wala na siyang stamina. May lumabas na notification na may bagong lumabas na skill na persistence, nagtataka naman si Greed kung ano raw yun. Ngayon lang raw siya na-notify tungkol sa bagay. Isa raw ba itong legendary skill? Naramdaman raw niya na nawala ang pagod niya at naramdaman niya daw ang pagbabago. Kaya niya na raw tapusin ito. Sa shop ulit nakasalangsa na ang mga kahoy at ramdam na ni Greed ang kanyang pagod. Nagulat naman ang panday na 1,000 ang nasibak na kahoy ni Greed, at sinasabi ni Greed na napakadali lang naman. Sa kabila ng itsura niya daw isa pa din siyang pede. Ay panday pala. Sinasabi ng panday nakakatawa raw. Paano magiging blacksmith ang puny body na yan? Isa na naman quest ang lumabas. Magmina raw ito ng 80 na iron at makakatanggap raw ito ng reward na 50 plus affinity. Kung matatapos raw niya ito, maniniwala na daw ang panday, sa isip-isip ni Greed makakakuha raw ito ng 55 experience point at magiging level 0 na raw ito. Nakapasok na si Greed sa isang minahan, sinasabi ni Greed ang pagpunta dito ay umabot ng 3 oras at 30 minuto, sa pagpunta pa lang raw rito ay nakakapagod na. Kung siya raw ay may minus na level at nakasuot ng level 70 na equipment, sigurado raw ang bilis niya ay babagal. Gusto niya raw tanggaling ngayon. Excuse me, nandito ako para magmina ng iron para kay Mr. Smith, sumagot ang lalaki sa kasama nito. Tignan mo siya, may sinasabi siya tukol kay Smith. Nagtanong ang lalaki, anong meron sa bony dude na yan? Mukha may istorbo na dumating, medyo busy kami para i-adjust ang oras namin ngayon. Sa ngayon, huwag mo kami guluhin, pumunta ka sa sulok na yan at gayahin mo kami. Si Smith ba talaga ang nagpadala sa amin ng lalaki na yan kahit masyadong busy kami para magturo sa iba? Dapat ako magreklamo sa kanya, gulat na gulat ang mga abnoy sa pinaggagawa ni Greed. Ang bilis ng pagmimina ni Greed, hindi makapaniwala ang nagseselite kanina. Bakit raw ang dami ng lumalabas na iron? Sumagot ang maitim na lalaki, nakasuot pa rin siya ng armor, sinasabi ni Greed para raw sesabog ang katawan niya, pero ang isip niya ayos lang. Naalala ni Greed ang sinabi ng panday, na huwag sayangin ang mga walang kabuluhan na bagay dito at umalis na lang. Sinasabi ni Greed na hindi siya mali, kahit sinabi niya na huwag sayangin ang pagkakataon. Ang mga abnoy na kaninang panagmamaliit sa kanya ay biglang mangha-mangha na ngayong sa kanya, at sinasabi pa ng maitim na lalaki, kailangan ko na humingi ng pasensya sa paghusga sa kanya kanina. Ang isang matanda na lalaki, na kasama nila ay sinasabi na espesyal siya, sigurado akong pwede siya maging kahanga-hangang menero. Lumabas ang notification na nakakuha ka na raw ng 170 iron, sumisigaw ito at sinasabi na ang persistence ang kanyang sandata. Si Greed ay naging level 1 na.